Ano naman yung mga advantages na nakuha mo na OL noong 2021? Okay. So, yun yung pinaka-first policy ko. Mag 5 years na this year. Ang pinaka-na-appreciate ko doon is 2,000 kasi. Malaki na yon para sa atin, no? Na nag-start. Pero ngayon, kung titignan mo, medyo maliit na lang yung halaga na yun. Pero yung 2,000, relative ko malaki-maliit, di ba? Iko-compared sa kung ano yung naging coverage ko. Kasi yun nga, separate yung for life insurance, separate yung for critical illness, for personal accident, and total and permanent disability. So, nakakuha ko ng 4 million worth of insurance. Oo nga, grabe. For just 1,999 Napakamura. a month. So, kumpara doon, halimbawa, 2,000 times 12 is 24K. Parang 24K a year lang, yun yung sineshed out ko. Pero, nabuo ko na yung savings ko na 4 million just in case anything na sa mga to ay mangyari sa akin. So, yun yung pinaka-na-appreciate ko. And kahit, di ba, 20 years to pay siya. So, sabihin natin 24,000 in 1 year, 240,000 in 10 years, 480,000 hanggang mabuo ko siya. 480,000 ang babayaran ko for 20 years, parang hinuhulog-hulugan ko, pero yung coverage ko since day 1, 4 million na. And kung i-compare mo, wala pang 25% ng kabuang babayaran ko sa total coverage na meron ako. And yun yung advantage ng nag-start ng maaga and nag-start ng, yun, healthy pa. Parang binili natin yung ganitong worth sa ganito lang halaga. Kasi, syempre, nandito na rin ako sa industry na to, may mga nakakausap ako na, syempre, mga mas matanda na sa akin, 30s, 40s, hindi ko sure kung may mga 50s na rin. Pero, nakikita ko na, okay, sa ganitong age, for the same coverage, ang mahal na pala. Ganyan. So, what if nag-start to ng mas maaga? Parang nakasave talaga ng mas malaki. So, yun yung na-appreciate ko. And sa whole life, na-appreciate ko na buo at malaki yung substantial yung coverage kahit na maliit lang yung binabayaran. And kahit medyo mahaba yung bayaran, at least yun yung sustainable eh. Depende kasi syempre may 10 years to pay naman. Pero kung hindi ko naman kaya talaga, hindi ko rin siya matatapos. So, 20 years is just sakto para sa life stage ko and capacity ko that time. And yun nga, naka 5 years naman na, and eventually, parang part na siya, parang tanggap na siya ng sistema ko na part siya ng expenses ko para kailangan ko nagbabayad ng wifi. Diba? Pero ang good news, alam ko na just in case something happens to me, ito yung magbabayad ng expenses on behalf of me. Yan. So, sobrang ako lang yun na-feel ko nung yun na-approve yung policy ko. Sobrang masaya ako kasi alam ko na this is for my family. Natatandaan ko yun, oh my God, sabi ko sa mama, may 1 million ng patong sa ulo ko. Sabi ko, may 1 million na ako, wow, meron na 1 million for you. Sabi ko, pag may nangyari sa akin, hindi kayo kawawa. Sabi ko talaga yun kila mama, OFW po yung mama ko that time. So yun na, nakakatuwa lang maalala yun. Kasi syempre, again, ni-research ko, di ba? Tsaka alam ko, okay, this is the right decision for me to do. And talaga mapapractice yung delayed gratification ko sa ganito. Pero okay lang sa akin kasi nag-start pa lang naman ako mag-work. Mahaba-haba pa yung time ko to work and also to enjoy. Yan. Sa akin, nakakuha agad ako ng mababang plan na 10 years lang. Walang guarantee, pero kapag mas mabata ka kumuha, pwedeng after 10 years, hindi ko na kailangang bayaran agad. Kasi maganda rin dahil VUL plan yung nakuha ko, if ever lumagpas ako sa 30 days grace period, hindi agad maglalaps yung policy ko. Kasi nga meron siyang tinatawag na account value. Yun yung value ng savings. Tapos nung nangailangan ako ng money, parang nung pandemic, meron ako opportunity mag-partial withdrawal. Yung sa withdrawals din. Kasi meron tayong tinatawag sa VUL na cost of insurance. Okay. Every month, meron tayong na-charge dun sa account value mo, sa value ng savings mo. Okay. So, kung hindi ka nakapaghulog, ibabawas siya dun. Basta meron pang enough account value, ibabawas siya dun. Pero pag naghuhulog tayo, tinatabi na, pambayad dun sa cost of insurance. And maganda rin pala na pwede kang mag-top up. Yung top up, yun yung additional savings. Para lumaki pa yung money mo. And mas maganda, i-tie up mo siya sa goal. Na bakit ka magse-save para dito, sa insurance lang ba? Para saan yung savings na yan? Pang-education ba, retirement, or big purchases mo after 15, 20 years? Yan. Kasi pag 10 years, hindi enough.
Nung nag-pandemic, di ba? 2013 ko kinuha, 2023 bagsak. The only way para makarecover yun ay mag-top up. Makabili ka ng murang stocks or units para mas lumaki siya in the future pagmanda na yung Philippine economy. Ang uso ngayon, mga global funds, para diverse, hindi lang siya nakafocus sa Philippines, kundi sa America, Europe, Asia. Yan. Saka yung mga leading companies, doon naka-invest. May mga AI, ganyan-ganyan, e-commerce. Yan. Yes. Yun naman yung advantages ng kuha ko na UL. plan. Even if hindi perfect, tingin rin tayo sa brighter side.